Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Doc Lorraine Baduy o Badi ang nakalagay dito. Sabi niya, right now, BP Inday is a sure win for the presidency. What more if PRRD dies and decay? Huwag naman sana. Hirap ng Tanji A. Ngagba. Wala kang kapanapanalo dito, Arectos. Oh. Ang nag-react, tignan natin ang reaksyon. 4,900 nag-react, 3,800 ang nag-like, 994 ang nag-love, 93 ang nag-care. Ibig sabihin, puros positive. Lahat naniniwala sa pahayag ni Doc Lorraine Baduy. Comments. Tessie Strauss, sabi niya, kilala ko ito si Ma'am Tessie. Doc Lorraine, ingat po kayo. Betty, ngayon pa lang, madam, naiiyak na ako. O nakakayak naman yung posibilidad na mamamatay ng ating Tatay Digong sa prisuhan. Yan ang pahayag ni Tatay Digong. Ba't tinanggap niya na yung kanyang kapalaran eh? Yung closing statement ni Attorney Kaufman doon sa confirmation of charges. Kininto niya na sabi ni Tatay Digong, I have accepted my fate that I might die in prison. But I want to be remembered as a public servant, loyal public servant to my people. I want to be remembered that way. Tanggap ko na, pwede akong mamatay sa prisuhan. Yun ang nakakaiyak. Biruan mo, the best president na nag-serve sa ating bansa, kinidnap ng group effort ng administrasyong ito at mamamatay sa prisuhan. Sige lang. God is in control. May purpose po ang Diyos kung bakit niya inalaw ito. Kaya lang nakakaiyak. I will never forget yung March 11, 2025, yung ginawa nilang group effort. Sige, there will always be a day of reckoning, sabi nga ni Tatay Digong. Nang dahil sa ginawa nila, nangunguna ang ating BP Sara. Paano kung mamatay pa si Tatay Digong sa dahil? Nung bago lang nakidnap si Tatay Digong, kaya may init pang issue. May nagsabi sa akin, active AFP officer, colonel. Sabi niya, nako, pag namatay si Tatay Digong sa dihig, wala na. Talo na sila. Pag umuwi na bangkay si Tatay Digong dito, talo na sila. Ganon. Kaya, nasyak ako pagka rinig kong ganon. Hindi ko in-expect na active colonel yun ha. Kaya lang, hindi sila nagsasalita sa publiko, but in private, sa mga kaibigan nila, nasasabi nila yung mga opinion nila. Pag mamatay si Tatay Digong, wala na. Sigurado ng panalo si BP Sara. Ito rin ang sinasabi ni Doc Lorraine Baduy. Yan din ang sinasabi ni, daming nagsasabi niyan eh, si Attorney Gonson. Lately si former Ombudsman Conchita Morales. Sinabi niya yan. If he dies, BP Sara will surely win. Sana naman, huwag. O kahit daw ano. Sino bang ganon din ang sabi ni Ombudsman Morales. Attorney ko, kung makalabas ng buhay, si Digong makauwi ng buhay, mananalo pa rin si BP Sara. Win-win talaga po ang ating BP Sara kahit anong gagawin nila. So,
Jeneline Bugtong, umaasa pa rin ako, Dok, na makauwi pa rin ng buhay. Ako rin. Dasal ko yan araw-araw. Pauwiin ng Diyos. Wala pong imposible. Kaya huwag po tayong bumitiw. Although, tama naman yung sinasabi ni Tatay Digong, acceptance of his faith para magkaroon siya ng peace of mind. Mabuti yun. Kaya lang tayo, mga taga-supporter niya, huwag tayong bumitaw. Dasal. Wala pong imposible sa Diyos. Inalaw ng Diyos itong pangyayaring ito for a purpose. Kung ano yung purpose niya, later on, malalaman lang natin. Kaya huwag tayong bumigay. May pag-asa pa. Makakauwi ng buhay ang ating Tatay Digong. Ang dasal ko, by 2028, masaksihan niya ang pag-upo ni BP Sara sa Malacanang as President. Okay. Na ba? Lars Sant, if it happens that way, game over. Tribal Yamaso, the demise of FPRR is the bottom line of 32 million plus organic strong supporters of Duterte. That will be the tipping point of the people's revolution. BP Sara, the constitutional successor, will assume power. Checkmate na si BBM. Yes, wala silang kapanapanalo dito eh. Kaya, very bad decision yung ginawa nilang pagdala kay Tatay Digong. Although, sino bang nagsabi? Si Atty. Panelo ata, narinig ko sa kanyang programa. Ayaw daw ng Pangulo. Dalhin siya doon. Kailang may mga nag-push daw, I don't know sino yung nakialam hanggang pumayag na lang ang Pangulo. But ang Pangulong Marcos, ayaw daw niya. Dahil natatakot siya sa consequences. Ngayon, ginawa nyo yan, di sige. Ang galit ng sambayan ng Pilipino, hindi naman lahat, kaya lang mas marami. Sino yung nagsabi? Isang medical doctor, Dr. Salbanya man, Edsel Salbanya. Kahit daw hindi mga DDS, hindi siya DDS. Kailang maraming mga non-DDS ayaw na may isang Pilipino na nililitis sa foreign court. Ayaw. And I believe it so. Kaya yung mga hindi DDS at nakikita nila yung nangyayari sa isang Pilipino na nililitis sa isang foreign court, nadidismaya sila, nagagalit sa gobyerno, unti-unti napupunta ang suporta nila sa mga Duterte. Kaya panalong-panalo ang ating BP Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani ang nahatag na mo ngayro, so mag-atop na ni karon ang natagaan namo. So tanggalo na gyud ang mga sako. Mga pluro. Guys. Tanggalo na gyud. Ang mga hero lata na kayo. Tungod sa kadugayon na, so mga sako na lang gyud dayon ang gipang butang. Og karon human na gyud og pag-atop, so maayo na gyud tan-awon, di nasama ganina nga
mga sako ug mga hero nga daot. So karon maayo na gayon. Sa Ginoo nga, ang salamat sa nagtabang nga tagaan gyud mig at mga top di namin maulanan, so especially salamat kayo sa Ginoo nga sa isugo sa Ginoo nga tao nga mutabang sa mga, so mura na daghang salamat. So salamat kaayo.